Sylvia's POV. Hindi ko na naabot ang gising ang anak ko dahil mag-aalas 9 na ng gabi. Sobrang traffic dahil rush hour, kaya pumunta na lang ako sa kwarto ni Sandro at humiga sa tabi niya. Hinalikan ko maliliit niyang pisngi at noo. Masuyo ko rin siyang niyakap. I really miss you, baby. Mommy? Naalimpungatan siya sa ginawa kong pagyakap. Ngumiti ako. Nawala ang stress ko dahil sa trabaho at traffic. Shh! Close your eyes again, baby. Sleep tight. I love you. Bulong ko. Masuyong hinaplos-haplos kong ulo niya and then I sang him a lullaby para mahimbing ulit siya sa pagtulog. Anak, nakita ko ulit siya. Si daddy mo. Pero hindi niya alam ang tungkol sa'yo. Hindi na kasi kami nagkita ulit noon. Pero ngayon, when I saw him again, hindi ko alam kung paano kita ipapakilala sa kanya. Kung paano niyo malalaman ang tungkol sa isa't isa. Magagalit ka kaya sa akin kasi tinago kita sa kanya? Will you hate mommy kung ayaw na kitang ipakilala pa sa daddy mo? Diyos ko, ikaw na lang pong bahala sa kung ano pang mangyayari sa buhay namin ng anak ko. Sa kung ano man ang magiging desisyon ko. Enlighten me, oh Lord. Napagdesisyonan kong iwan siya ng mapayapa na naman siyang natutulog. Kinumutan ko siya tumalik ulit sa noo niya bago lumabas. Iha, kumain ka na muna. Ipinaghanda na kita ng hapunan mo. Napaangat ako ng tingin kay Nanay Feli. Opo, Nay. Samahan mo po muna akong kumain. Paglalambing ko sa kanya. 4 years ko hindi nakita si Mommy. Kaya si Nanay Feli ang naging ina-inahan ko. At least, napupunan niya kahit papano ang pangungulila ko sa pamilya ko. Tama talagang hindi pa ako kumain kasi alam kong mangungulit ka na naman na sabayan kita. Natawa siya. Ginabi ka na yata ng uwi ngayon, Iha. Tanong niya pagkaupo namin sa dining. May tinapos lang po akong trabaho at saka busy kasi kanina sa office eh. Kaya hindi na rin ako nakatawag sa inyo nang gagabihin ako. Naghanap tuloy ang bata, sumandok ako. Okay lang, Iha. Ipiniliwanag ko din naman kay Sandro. Naintindihan naman niya pero nakatulog sa paghihintay sa'yo. Sumeryoso ka nang may maalala. Hindi ko napigilang mapabuntong hininga. Nay, paano ho kapag nagkita ang mag-ama? Ano ho kaya mangyayari? Wala sa sariling naitanong ko. Ha? Napatingin siya sa akin. Hindi ko alam, Iha. Pero kung mangyari man yan, siguro ang Diyos na natin ang gumagawa ng paraan para magkaharap sila. Pero Iha, payo ko lang sana ipakilala mo sila sa isa't isa bago pa sila mismo magkatuklas niyan. At higit lalo sa pamilya mo. Hindi naman sa nangihimasok ako sa desisyon mo, anak. Naawalan talaga ako sa bata. Bibo, listo at matalino si Sandro, sabi niya. Nakakaawa si Sandro. Hindi man lang niya kilalang isa sa pamilya mo. Pero Nay, hindi ko alam kung paano simulan. Gusto ko na rin pong makilala naman niya sina Mom and Dad and ate. Naduduwag ako, Nay. Natatakot na baka itakwin nila ako dahil sa katigasan ng ulo ko noon. Iha, tinanong ako kanina nung bata kung ang ibang batang katulad din niya ay merong daddy, lalo't lola. Meron din daw ba siya noon? Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ang dali sanang sagutin pero ayaw ko namang akong unang magsabi sa kanya noon. Alam ko, hindi mo pa masasabi ngayon sa kanya, pero karapatan din yun ng bata. Hinawakan niyang kamay ko't pinisil. Hindi ko napansing may tumulo na palang luha sa pisngi ko. Alam ko naman po yun, Nay. Kaya lang po, hindi ko po alam kung paano ito sisimulan at kung saan ako mag-uumpisa. Masyado nang tumagal. Naiiyak ako't naawa para sa anak ko. Kung malakas lang sanang loob ko, naipagtapat ko na sana noon pa man. Okay lang yan, Iha. Nandito lang ako sa tabi mo. Paghandaan mong araw na yun at magpakatatag ka. Ipagdasal natin na maayos na rin ang lahat ng ito. Kasi hindi to basta-bastang problema lang. 3 taong mahigit kang naglihim sa mga magulang mo. Napakahabang taon na rin nun. Kaya hindi malabong magalit sila sa ginawa mo. Nay, nakakonsensya na po talaga ako. Ang bigat-bigat na po talaga sa dibdib. Pero salamat po sa pag-intindi at pag-uunawa mo sa akin. Kung wala ho siguro kayo sa tabi naming mag-ina, hindi ko po talaga alam kung anong dapat kong gawin ngayon. Kung hanggang saan ang tatag ko. Pero Nay, kahit po nangyaring lahat ng ito, isa lang pong hindi ko pinagsisisihan at yun yung dumating sa buhay kong anak ko. Mahal na mahal ko pong anak ko at gagawin ko pong lahat para sa kanya. Saludo ako sa iyo, Sylvia.
dahil nakaya mong lahat ng pagsubok na dumating sa'yo. Nagpakatatag ka alang-alang sa kanya. Tama si Nanay Feli. Takot nga ako sa sasabihin ng ibang tao. I didn't want rejection and conflict. Pero hindi pala tama na pati sa sariling pamilya ay maglihim. Salamat po, Nay. Nakaya ko po dahil nandyan ka at hindi mo ako pinabayaang mag-isa. Niyakap ko siya ng bukal sa aking loob. Walang anuman yun, Iha. Isipin mo lang na nandito si Nanay lagi sa tabi niyong mag-ina. Hindi ko kayo pababayaan. Kinaumagahan, maaga akong gumising para ipaghanda ang anak ko ng paborito niyang almusal para naman makabawi ako sa kanya. Good morning, Mommy! Napangiti ako nang marinig ang munting boses ni Sandro. He embraced my legs. Bahagya akong humarap sa kanya. Good morning, baby. I'm so sorry about last night. Busy kasi si Mommy sa office eh. I hope you understand. Binuhat at inupo ko siya sa dining table. Okay po, Mommy. He kissed my cheeks. Ako naman ay nalikan siya sa noo niya. Wow, favorite! Nagniningning ang mga mata niya nang makitang homemade mini pizza na ginawa ko. Kumuha siya ng isang slice, saka kumagat. Thank you, Mom! He hugged me and kissed me again habang umunguya. You're welcome, my baby. Niyakap ko rin siya at pinupog ng halik. Naku, ang sweet talaga na mag-ina. Natatawang napapailing si Nanay Feli sa amin ng anak ko. Inupo ko si Sandro sa baby chair niya at dumulog naman kagad si Nanay Feli. Masagana kaming kumakain ng almusal habang walang humpay naman sa pagkakwentong anak ko ng kung ano-anong bagay lang. Pati nang nangyari sa kanila ni Nanay Feli habang wala ako. Kahit ganito lang kasimpleng umaga ko'y sobrang masaya na ako sa buong araw. Hanggang trabaho. Sandro completed my whole day. Hindi ako aalis ng walang ngiti sa mga labi. Pag si Sandro nang nagkukwento, parang gusto ko na lang makinig buong araw sa kanya. I glanced at him. Naalala kong usapan namin ni Nanay Feli kagabi. Nakaramdam na naman ako ng lungkot at guilt feeling. I was hoping and praying na sana'y maipakilala ko na si Sandro sa mga magulang ko. He deserved to meet my parents, kahit sa mga magulang ko na lang talaga. Nang matapos mag-almusal ay agad akong kumilos at naghanda sa pagpasok. Hindi ko ugaling malate sa trabaho kaya kahit gaano man kahirap mag-budget ng oras ay binibigyan ko pa rin talaga ng sapat na oras ang munting anghel ko para makapag-bonding malang kami kahit sandali. Ayoko kasing isipin niya na mas priority ko ang trabaho. Kahit minsan stress na ako, okay lang as long as nandyan si Sandro sa tabi ko. Kontento na ako. Papasok na sana ako sa mataas na gusali ng kumpanya nang mamataan ako ni Divine. He loudly called my name. Divine was always like that, kaya sanay na ako. Lower your voice, Divine, dahil wala tayo sa palengke. Sabi ko na makalapit siya sa akin. Nakipagbeso pa ang bakla. Morning, Via! Nakangiti lang niyang bati sa akin, not minding what I said. Anong oras ka nakauwi kagabi? Tanong niya pagkapasok namin sa entrance ng company. 9 p.m. May kling sagot ko. Ba't ang tagal naman? Anong oras ka ba nag-out? I rolled my eyes. Magtataka ka pa? Traffic kaya? 7 ako nag-out. Okay. Oh, pinindot kong close button ng elevator nang sikuhin ako ni Divine. Via, look who's coming. He pressed the stop button para makasabay sa amin yung tinutukoy niya. Napalunok ako ng isang naka-corporate attire ang pumasok sa elevator. He entered as if walang nakikitang tao sa paligid. Ang gwapo talaga ng lintik na lalaking yun. Bulong ko sa sarili nang tumabis siya sa akin. At ang bango pa, nanunot sa ilong. What a morning encounter. Good morning, sir. Bati ni Divine na medyo nagpapakyut dito. Pati na rin ang ibang kasabayan namin ay bumati sa kanya. Except me. Basta tahimik lang ako sa isang tabi as if hindi ko siya napansin. Morning. Seryoso niyang sagot pero sa akin lumingon. Napahinto ko sa paghihinga ng magtamang aming mga tingin. Good morning, sir. Napilitan kong bati. Tumango lang siya. I remembered the scene last night at elevator. Kaya napaiwas ako ng tingin. Tahimik lang kami walang sino man na nagsasalita. Hanggang sa bumukas na lang iyon. He left the elevator first pero bago siya tuluyang umalis ay huminto siya saglit. Saka lumingon sa direksyon ko. Miss Fuentes, kindly proceed to my office. Now. Motoridad at seryoso niyang saad. Okay, sir. Simpleng sagot ko pero kinakabahan.
Pagkatapos ay tumalikod na siya, saka lumakad palayo sa amin. Narinig ko nagbubulungan ng mga tao sa paligid ko, pero hindi ko to pinansin. Bahala silang manawa kakachismis sa akin. Kainis naman, ako yung unang bumati pero ikaw yung pinansin. Mga agaw ka talaga, Via. Ano naman ang problema mo? Hindi ko na yung kasalanan, no? Naku, kung hindi lang kita friend, hindi ko talaga siya isi-share sa'yo. Naku, bilisan mo, Via. Baka mainip si Pogi. Ikaw din. Paalala ni Divine. I know, sige, mauna na ako. Iniwan ko na siya at sumunod na sa bagong boss. Nagtataka pa ako dahil wala yung sekretary na naabutan ko kahapon. Her table was empty. Walang bakas na dumating na siya. Bakit kaya? Nang nasa tapat na ako ng pinto'y huminga muna ako ng malalim. Saka kumatok ng 3 beses at binuksan yun. Good morning again, sir. Lumapit ako sa mesa niya. Bakit niyo ako pinasunod dito? Nakaupo siya sa mesa habang may binabasang mga dokumento at pinipirmahan. Bahagya siya huminto sa ginagawa at lumingon sa akin. I need a secretary, Miss Fuentes. Ha? Ano namang connect nun? Nagbagong isip ko. Kailangan kita bilang personal secretary sa halip na ipromote ka bilang senior supervisor. Ano? Personal secretary? We will discuss your benefits later. Agad? Nang hindi pa nga ako sumasang-ayon. Grabe to, may sariling desisyon. Heck no, I don't want the idea. Ayoko malapit sa kanya araw-araw. No. Either you like it or not. Diretsang sabi niya na parang alam ang pagtanggi ng utak ko. But sir, no buts and excuses, Miss Fuentes. I badly need you. Bumalik ka na sa iyong opisina at ilipat ang lahat ng mga gamit mo dito. Simula ngayon, magtatrabaho ka na bilang sekretary ko. That's an order. Pero, your superior knows this already. He cut me off. Anak ng tipaklon talaga. Ba't ayaw akong patapusin muna bago siya magsalita? Nakakainis siya? Pero Anto, Diyos ko naman, sekretary. Ang laki kayang responsibilidad nun. Isa pa ayoko. Oh no, I didn't expect this. Bakit ba nangyayari ito sa akin ngayon? Simple lang naman ang gusto ko. Magugulo lang ang buhay ko kapag tinanggap ko to. Move, Miss Fuentes. Get all your things down there in your department. Napasulyap ako sa mga mata niya na napakaseryoso habang nagsasalita. Mas mabuti pang senior supervisor na lang. Sana pala tinanggap ko na yun kahapon. Sana wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Hindi ko naman alam na ito pala yung other option niya. Kung alam ko lang talaga, Pero hindi ko matatanggap, sir. Nakipagtitigan ako sa kanya habang napapailing. Then you may leave this company. Hindi ko kailangan ng matigas na empleyado. Napakunot ang noo ko. Ha? Hindi ko inaasahan yun? Yung mawala ng trabaho dahil sa hindi ko tinanggap ang gusto niya. You must move now, Miss Fuentes. I badly need your help here. Go! Seryoso pa rin siya at maya-maya binalik ang atensyon sa mga papeles at dokumento. Wala akong ibang choice kung hindi ang sumunod na lang. Ayoko rin namang mawala ng trabaho sa ngayon. Isa pa na pamahal na sa akin tong kumpanya na ngayon ay pag-aari na niya. Madalas na akong uuwing late. Paano si Sandro? Hindi ko na makakasabay ang anak ko sa hapunan. And worse, paano kung malaman niyan tungkol sa anak ko? Oh God, wag naman sana. I was not yet ready about this. Ayoko mawala sa akin ang anak ko. He's more powerful than me. Ilalayot kukunin lang niya si Sandro sa akin. Hindi ko kaya yun. Hey, Miss Fuentes, nakikinig ka ba? I said kunin mo na mga gamit mo and you have to start your job now. Everyone keep an eye on me. Pero gaya ng dati, hindi ko nalang pinansin. Hindi ako dumiretso sa mesa kung pinagtaka ng iba. Lalo na ni Divine. Diretso ako naglakad papunta sa office ni Ma'am Debbie. Gusto ko lang linawin ng mga bagay-bagay kahit hindi malabong totoo ngang magiging sekretary niya ako. Kumatok ako ng 3 beses bago pumasok. Good morning, ma'am. I greeted her first. Good morning. Take your seat, Miss Fuentes. Pinaupo muna ako ni Ma'am Debbie. Saka siya nagsalita ulit. I think you already know it. I mean about the... Yes, ma'am. Sagot ko sabay tango. Our new owner requested that you will be his temporary secretary. Seryosong sabi niya. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-dami ng trabahante dito, ikaw pang napili niyang ipalit sa sekretary niya. Sa bagay, magaling ka namang magtrabaho, kaya pumayag ako. I know your skills when it comes to work. Sa totoo lang, mahirap kang ang pakawalan, Sylvia.
Napaawang ang mga labi ko when she called me by my first name. Without you in his team, it's like missing one of my best employees. Pero wala naman kasi ako magagawa because he's our boss, right? Tumango ako. Let me know kung gusto mo bang magtrabaho sa kanya bilang sekretary niya? Hindi ho. Sapat na kasi sa akin na dito na lang sa post ko. No conflicts, no hectic works, and no workload. Nagpakatotoo lang ako sa aking sagot. She laughed a bit. Well, you have no choice, Sylvia. Hawak mo yung desisyon mo ngayon kasi he told me yesterday na kung tatanggi ka maging sekretary niya ay tatanggalin ka namin. Ang higpit niya, hindi ba? Pero sa lahat ikaw lang ang mawawalan ng trabaho. Napaawang ulit ang mga labi ko. Talaga ma'am? Naging komportable ako makipag-usap sa kanya. Yes, and I don't know why. Naisip ko nga baka may atraso ka sa kanya. But that's impossible kung ngayon lang kayo nakita, hindi ba? Bigla ako nag-iwas ng tingin. Tinamaan ako pero wala naman akong atraso sa kanya. Ako pang naagrabyado. Mariin akong umiling. O wala ho akong maalalang atraso ma'am. See? O baka type ka lang niya. Sa bagay nakakaangat ng ganda mo sa lahat na nagtatrabaho dito sa kumpanya. Kaya naman agad kanya napansin sa unang araw niya dito. Parang nangaasar siya sa akin at ramdam ko yun. Hindi naman siguro ma'am. Tipikal na namulang magkabilang pisngi ko. Natawa siya. Hindi malabo. Well, sa'yo ko lang sasabihin to. Pasensya ka na ha if I'm such a terror supervisor. Ganun kasi talaga ako when I'm inside the company. Okay lang ho ma'am. I understand you. Ngumiti ako ng bahagya. Now I know, mabait pala talaga siya. Tinatago niya lang sa kanyang mataray na mukha. Congrats! Tumayo siya't nilahad sa akin ng kamay. Don't worry Sylvia, he's a temporary secretary. Makakabalik ka sa post mo anytime na makakuha siya ng bago. I extended my hand. Salamat ho, sana nga makabalik ako kasi ayoko doon. Asahan niyo ho ma'am, gagalingan kong magiging bagong trabaho ko, even if it's not my usual kind of job. Aasahan ko yan Sylvia ha? Alam ko namang magaling ka sa magaling. So all I can say is good luck. Parang mabait naman si Mr. Vergara. Pampalubag loob niya. I think mabait nga siya. Pero ibang pakikitungo niya eh. He made my world uneasy. And I was not comfortable with it. Thanks ma'am and goodbye for now. Pagkalabas ng office ni Ma'am Debbie ay agad ako naupo sa pwesto ko. Nangalumbaba muna ako sa katinignan ang mga dapat ligpitin. I felt relaxed for a while. Masarap palang kausap si Ma'am Debbie. She was kind and soft-spoken. Sayang ngayon ko lang na-experience. Pero kahit maganang loob ko, hindi pa rin mawala yung pangambang nararamdaman ko. Paano na to? I didn't want to leave this table, this job, this post. Oh Lord, bakit nangyayari to sa akin ngayon? Mabigat sa loob na nag-umpisa na ako magligpit ng aking mga gamit. Buti na nga lang din ito wala sa mga oras na ito si Divine dahil tsak na mabibigla yun sa ginagawa ko. I was sure, dadaramahan na naman niya ako ng sobra. Inarrange ko munang lahat sa isang kahon, saka inihuli mga palamuti ko maliliit. Alam ko na habang nagliligpit ako ay nagtataka mga kasamahan ko. Ang iba nga ay hindi nakatiis at nilapitan ako para tanungin. I just simply smiled and said, wala na kasi ako lugar dito. I'm already fired. Para tapos. Kaya hayon nagtaka sila. Bakit biglaan daw? Hindi ko na lang sinagot. May narinig ako, ang sabi, baka raw dahil doon sa meeting nung nakarang araw, kaya ako tinanggal. Well, I didn't care about their wrong opinions. Pag-iisip nila yun, wala na ako magagawa. Kung alam lang siguro nila. Was there a need to explain? Wag na lang. Because I knew sooner or later ay malalaman din nila. Better to keep my silence and let them know on their own para bonggang reaction nila. Nang malapit na ako sa pagliligpit ng mga gamit ay siya namang sulpot ni Divine sa harap ko. Anyari? Anong drama yan? Nakapamewang pa siya sa harap ko. Nagliligpit mga gamit ko. Bakit? Sagot ko sa tanong niya. Wow ha, hindi ka rin piloso pa no? What I mean is, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagliligpit ng mga gamit mo? Maarte niyang tanong. Sinesanti na ako. Pinanindigan ko na lang ang nasabi ko sa nagtanong kanina. What? Napalakas ang boses ni Divine na siyang kinalingon ng iba sa amin. Ang ingay mo Divine, tumahimik ka nga dyan. Kasi naman nakakabigla ka. Ang biglaan naman yan. Bakit? Pagmamaktol niya, saka umupo sa bakanting upuan. Tss, wala tayong magagawa. Hanggang dito na lang talaga. Nalulungkot na bumuntong hininga ko. But it's okay.
Saka ngumiti ng bagya. Via naman akala ko hindi totoo yung pagliligpit na yan. Akala ko joke lang yan at namamalikmata lang ako. Totoo ba talaga? Hoy, umayos ka nga, sabi niya at binalik ang ibang gamit ko sa kinalalagyan nun. Haler, ito joke? Sa dinami-dami ba naman ito joke lang para sa'yo? Nagpatuloy pa rin ako sa pagliligpit, pati na yung ginalaw ni Divine na niligpit ko na rin. Ano ba, Via? Nakakainis ka naman? Wala sa mukha mong pinapalayas ka na dito sa company. I saw panic on his face. Tumigil ka nga, Divine. Magulo ka. Kailangan ko na umalis. Siguro tinanggap mo na Umiling ako. Hindi. That is why I'm leaving. Eto lang ang other option. Pinalungkot ko pang mukha ko. Nakakainis ka na talaga. Via naman, huwag ka mang iwan. You know you're my best friend here. Malulungkot akong wala ka na dito. Ang arte talaga? Kung alam lang niya. Pero sa ngayon, wala muna akong sasabihin para surprise. Gusto ko na tuloy tumawa pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Kahit kailan ka talaga, ang drama mo. Ganyan nga kasi talaga ang buhay, Divine. We have to accept the fact na ganitong nangyari ngayon. Kaya ikaw, pakatino ka dito kahit wala na ako. Hindi ba't sabi ko, matanggal ng lahat, wag lang ikaw? Hindi ka naman kasali Akala ko pa naman promoted ka na. That is why pinapasunod ka niya sa office. Pero yun pala, aalis ka na? Malungkot na pahayag niya. Divine, alam mo naman kung saan ako nakatira. You can always visit me there. Welcome ka naman sa bahay Bumuntong hininga na lang siya. This time parang naluluhan na siya habang tinutulungan pa ako sa iba kong gamit na pagkasyahin sa malaking box. When we were already done, mas lumungkot lang lalong mukha niya. I have to go now, sabi ko. Kahit papani nalulungkot din naman ako kasi hindi ko na siya makakasama. Makakatawanan sa lahat ng oras? Bumuntong hininga ako. Ang laki ng gagawin kong adjustment sa opisina niya. Wala na akong makikitang tao doon kung hindi siya lang. Wala na rin akong kakwentuhan. Baka nga mapapanis lalong laway ko doon. Ang saklap? Aalis ka na ba talaga? He was almost crying. Marahan akong tumango. Oo. Ihahatid na kita sa ibaba. No, kaya ko na mag-isa. I bitterly smiled. Mamimiss ko talaga ang kakulitan mo araw-araw, Divine. Totoo sa loob ang sabi ko. Kahit ako, mamimiss kita, sobra. Malungkot din siya. At para hindi na humaba pang dramahan ay nagpaalam na ako ng tuluyan sa kanya. Baka kasi anytime ay lumabas na si Ma'am Debbie at mabuking pa ako. Ingat ka. Bumesa pa siya sa pisngi ko. Thanks, ikaw din dito. Ingat at pakabait ka ha. Tumango siya at may luha na. He wiped his tears in a gay way. Via, huwag mo akong iiwan kasi. Madrama ka, huwag kang umiyak. Ang pangit mo na Bago tuluyang lumabas ng opisinang yun, nakita ko pang nagsilapitan ng iba sa akin. They whispered their farewell. Nginitihan ko lang sila, then I immediately made my way to the exit. Pagkalabas ng office ay agad akong sumakay sa elevator patungo sa opisina ng CEO. Diyos ko, hindi ko lang siya makikita ngayon. Kung hindi makakasama pa araw-araw, what should I do now? How can I hide myself from him kung ganito ng sitwasyon ngayon? But this is just temporary. Kailangan ko lang magtiis ng ilang araw o baka linggo lang. Inayos ko na munang ibang gamit sa bagong table ko pagkarating doon. Mamaya na lang ako kakatok sa kanya at magpapakita. So you're here. Napahinto ako at napatingala sa nagsalita. He was sexy standing at the corner of the wall. Lintik, hindi na ba matatapos ang kaba ko sa lalaking ito? If you're already done, lumapit siya sa akin sa harap ng mesa ko. Napalinok pa ako at natarantang diwa ko. Please review this document. This is the manual file and the main file. Pinakalma ko sarili ko bago to kinuha. Dahil nag-a-adjust ka pa ngayon, hindi mo na katatatambakan ng mga paperworks. Anyway, welcome. Should I thank him? Okay. Maikling sagot ko at nag-iwas ng tingin. Prepare at 11 a.m. We're going to attend the luncheon meeting. Here, unahin mo muna to. Check these files. Read and be familiarized with it. Dahil itong pag-uusapan mamaya. Is that clear? Inabot niya ang ibang papelas. Tinitigan ko lang yon. Sir, dapat pa ba akong sumama? I ask. Hindi kasi ako handa't lalong hindi sanay. This was my first day as a secretary. And yet sasaba kagad niya ako. Hustisya nga.
You should. Ang gagawin mo lang naman is to take down the important discussion with our clients. Mas mabuti nga yun para masanay ka kagad sa nature ng bago mong trabaho. Don't worry, kung hindi mo makuha lahat, you should record the whole discussion using your mobile device. Seryoso siya habang nagsasalita. Okay, nagdadalawang isip pa rin ako habang tuluyan ko nang tinanggap ang mga papalas. I'll go now. Bukas ang pinto kaya huwag ka mag-atubiling pumasok at tanungin ako kung may mga katanungan ka. You can also use the intercom. Noted. Walang gana ko sagot. Agad ako nakahinga ng malalim nang mawalan na siya sa harap ko. Because when he was near me, para kong kinakapos ng hininga. Nang mahimas-masan ay kagad kong binuksan ang files na pinapauna niyang pag-aralan ko. Napailing ako sa mga nakasaad. Ang dami ko palang dapat pagdaanan at pag-aralan. Kung bakit naman kasi ako? Nakakainis? Sa dinami-dami ako pa talaga. Pwede naman sana siyang humiram sa ibang head of directors ng sekretary niya o mag-hire ng bago at magaling. Kaysa magreklamo binilisan ko na lang ang kilos. Mamaya ko na lang aayusin ang lahat pagbalik namin galing meeting. I needed to be familiarized with my job first. Ayoko maging palpak sa unang araw ko. Kahit na wala akong idea at karanasan, sa trabahong ito'y kaya ko to. Kaya ko to. Binasa ko na rin ang rules ng isang secretary, lalo na yung part na paano makihalubilo sa mga ka-business meeting and gatherings. Buti na lang at may angkin akong galing sa memorization, kaya madali na lang para sa akin ang bagay na yon. Na mag-quarter na naghanda na ako. I even retouched my makeup to have a better appearance. Lahat ng dapat dalhin ay inayos ko na rin. Tamang-tama naman ang paglabas niya sa kanyang opisina. He stopped and stared at me for a while. Nakakailang ha? You ready? Tumango ako. Then let's go. Maautoridad niyang sabi. Okay. Nautal ako just because of the way he glanced at me. Ba't ba kasi nakakailang? Ayoko ng ganito. Gusto ko maging normal sa harap niya. Bakit ba kasi ang hirap? We went to the elevator. Napaka-formal niya. He was a gentleman by simply pressing the button. Pero kinabahan ako sa kaalamang kami lang dalawang sakay ng elevator. Napasinghap ako nang tumunog yon. Hudyat para bumukas. Pero mas napasinghap ang puso ko na magtama ang mga tingin namin sa silver sliding door. Buti na lang at bumukas na yon at may mangilan-ngilang sumabay pababa. The employees greeted him na tinanguan niya lang. Medyo tinago kong mukha ko para hindi nila makilala. But it seems like hindi yun nakatulong dahil may nakakilala pa rin sa akin. Oh my G! Sylvia? Ano kayong mangyayari ngayong sekretary na ni Franco sa Sylvia? Hanggang kailan kaya may tatago ni Sylvia ang tungkol sa anak niya? At sino kayang taong nakakilala kay Sylvia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.